Alamin po natin 5 warning signs, early warning signs na pwedeng tumigil bigla ang puso. Bilang internist or cardiologist po, ito po yung talaga binabantayan natin, sudden cardiac death. May mga sakit, yung normal na tibok ng puso, biglang titigil, biglang namamatay bigla. Ang pinakamabilis nga pagkamatay itong cardiac death, sudden cardiac death. Maraming dahilan bakit humihinto ang puso. Marami. Pwedeng na heart attack muna siya. Pagka heart attack, nagkulang ng oxygen sa puso, kaya nagloko na yung tibok. Pag nagloko ng tibok, tumigil na, yun ang delikado. Pwedeng lumalaki yung puso, heart enlargement. Pwedeng may rheumatic heart disease, may sira yung valvula ng puso. Pwede congenital heart disease, mga blue baby, may butas sa puso, syempre mas mahina. Or pwedeng may electrical problems yung puso. Yung pagtibok mismo, yung kuryente ng puso, may problema, nagiging ventricular fibrillation. Ang maganda po dito, ayon sa isang pag-aaral, ito ginawa to sa abroad, 839 patients, edad 35 to 65, nakita nila yung mga biglang namatay, biglang nag-arrest, okay? 839 patients, yung biglang namatay. In-interview nila yung mga kamag-anak. Nakita nila, a few weeks bago namatay yung pasyente, a few weeks before, nagre-reklamo na pala, hindi lang pinapansin. Hindi talaga full-blown yung sintomas na masakit ang dibdib, talagang obvious na obvious. Ito hindi obvious. Ano tong 5 sintomas? Number 5, paminsan-minsan lang. Parang medyo masakit dibdib, medyo nawawala, medyo babalik. Hindi nila pinapansin. Yung mga biglang na sudden cardiac death, meron sila nitong 5, isa dito sa 5. Pero hindi nila pinansin. 80% hindi pinansin. 20% lang nagpa-check up. So, number 1, intermittent chest pain and discomfort. Number 2, paminsan-minsan nagloloko na yung tibok. Minsan bumibilis, minsan bumabagal, nagloloko yung tibok. Number 3, hinihingal paminsan-minsan. Nagtataka sila, ba't hinahapo? Number 4, ito kakaiba. Parang may trangkaso pakiramdam. Parang masama pakiramdam, nasusuka, parang may trangkaso, hindi maintindihan. Magloloko na pala yung puso. Number 5, biglang sumasakit ang tiyan. Baka kala nila tiyan, puso pala. Sumasakit ng likod, kala likod, pero connected sa mga artery. So kung meron kayo nitong 5 sintomas na parang alanganin, lalo na kung edad nyo 35 to 65, meron kayong risk factor sa puso, may diabetes, may high blood, overweight, pa-check tayo. Kasi delikado itong sudden cardiac death. Around parang 15%, 10 to 15% pwede magkaroon nito pagkarating ng certain age. Pag huminto na puso, anong gagawin natin? Syempre, pag nag-cardiac arrest na, CPR agad, pumping, chest compression, kung marunong mag-basic CPR. Pero kung mas maganda, nakita walang tibok ang puso, walang pulso, lalagyan ng gagawa ng defibrillator. Okay? Iko-kuryente yung pasyente. Automatic external defibrillator. Yan. Pag kuryente, dapat yung marunong din trained personnel, like kami, bilang cardiologist, ito yung naaral namin. Pag nasaktuhan mo, meron kang AED within the first 3 to 5 minutes, nakuha mo yung pasyente, mabubuhay siya. Pag naghintay pa tayo ng 15 minutes, 30 minutes, dadalhin sa ospital, patagal ng patagal, bawat minuto, 10% ang binababa ng chance na mabuhay yung pasyente. So, maintain healthy lifestyle, exercise, healthy pagkain, itigil sigarilyo, control yung blood pressure at diabetes, at magpapascreening tayo. Anong screening? ECG, X-ray, 2D echo Doppler. Pwede naman yun para makita. Actually, 2D echo Doppler, pinakamaganda. Marami na makikita doon. Bukod sa sudden cardiac death dahil sa mga bara sa puso, valvula sa puso, merong isang kakaiba ng cause ng pagkamatay. Actually, sa athlete, meron pa pala isa. Sa mga atleta, merong hypertrophic cardiomyopathy. Yung mga young athletes na biglang nagko-collapse, minsan kumakapal yung puso nila masyado. May genetic abnormality. Pero meron pa isa na kakaiba. Ang tawag ay commotio cordis. Ito ay blunt force to the chest. Biglang tinamaan sa dibdib, huminto ang puso. Paano nangyari ito? Pwede po mangyari. Rare ito, bihira sa US, parang 30 cases in a year.
Usually sa kanila, nagbe-baseball, nag-hockey, yung bola mismo tatama. Baseball, lalo na yung mga catcher. Sa mga boxer, martial arts, paminsan-minsan, kailangan daw 90 degree, diretso sa dibdib, blunt impact, tapos yung force mabilis. 40 miles per hour, ganun kabilis. 40 miles, minsan yung mga nagtatapon, ganun kalakas eh. Pag nasakto ka sa may kaliwa, nasa kaliwa ang puso. Tapos, manipis pa yung dibdib. Pag nasaktuhan yan, sa na-timingan sa puso, ito, may timing yung puso. May tibok ang puso, may relax. Medyo malalim to pang cardiology. Tibok, repolarization, pang relax. Yung pag nagre-relax. Pag natamaan ka ng bola, habang tumitibok ang puso, walang problema. Tumitibok siya eh. Kahit magulo mo siya, normal siya. Pero pag tumama yung bola, habang pagtibok niya, di ba, labdab, labdab. Pag natsambahan yung nakarelax siya, labdab, nakarelax yung puso. Natamaan ng bola, yan ang vulnerable period. Yan ang tinatawag namin sa cardio na R on T phenomenon. So, ito T-wave nagre-relax yung puso. R is magde-depolarize. Pag tinamaan mo dyan, tuloy-tuloy na ventricular fibrillation, flatline, mamatay yung pasyente. Normal tibok, tinamaan dito sa bad timing habang nagre-relax yung puso, yan. Tapos namamatay. Yan ang commotio cordis. Ano nakikitang sintomas? Syempre, pag huminto na yung puso, medyo mag-stumble, then babagsak few seconds, yun na nakikita sa mga video. Sudden collapse, hindi na makausap, hindi humihinga, walang pulso, walang heartbeat, bluish na, nangingitim na ang labi, convulsion, tapos may injury. So, tingnan mo yung source, pwede rin football, basketball, kahit anong bola na sakto. Tsaka usually, nangyayari to sa mga payat. Kabataan, 10 to 20 year payat manipis pa yung dibdib tapos natamaan. Pero siguro kung boxing at maskulado ka, medyo hindi medyo may cushion ka Ayan, kitang-kita, Age 10 to 20 years old, pinaka-common to. Okay? Tinamaan ng baseball, sakto sa dibdib. Hockey, fist, diretso. Pag tama, tinamaan, humihinto. Ang pinaka-treat, anong risk factor? Lalaki. More common sa lalaki, 90%. Siguro sa babae, mas mahina tapon ng bola, mas hindi aggressive. Tsaka siguro sa babae, baka may tulong ang breast tissue, kasi may breast, kaya hindi masyado na so solid sa puso. Anong gagawin? Talagang CPR, chest compression, habang wala pa tayong nitong automated external defibrillator, yung pangkuryente. Kasi kailangan trained personnel. Actually, kailangan yan sa mga sports, kahit sa mall. Actually, ito yung nire-recommend Yung mga bansa, dapat bilhin to ng gobyerno. Merong marunong sa mall. Just in case may ma-heart attack bigla sa maraming tao, may event, meron kayo nito. Pag tumigil ng puso, for whatever reason, heart attack, natamaan, ano man ang problema, pag nakuryente mo ng tamang oras, nakuryente mo habang ganito siya or flatline, pwede siya bumalik sa normal. Buhay ang pasyente. So, hero ka pa with this defibrillator. 1 in 9 men, pwede mag-sudden cardiac death before the age of 70. So, ingat po tayo palagi sa sakit sa puso, di ba? Tigil sigarilyo, mas healthy kainin. Pwede pa ECG, X-ray, pero pinakamaganda, 2D echo Doppler. 2D echo Doppler, pa-check sa inyong doktor. Kung duda kayo may sakit sa puso, meron pa tayong treadmill exercise test. Mas maganda yung treadmill exercise test para makita kung may bara yung ugat natin sa puso. Consult po kayo sa inyong cardiologist kung duda nyo meron kayong ganitong sakit para hindi tayo tamaan ng sudden cardiac death. Salamat po.